60 years of active involvement. Applied rights-based approach to development strategies in different provinces in the Philippines. Empowering the rights of stakeholders. Treating citizens not as beneficiaries but as partners for development. This is the Philippine Rural Reconstruction Movement. How did the group find out about the Philippine Rural Reconstruction Movement? The Philippine Alliance of Human Rights Advocates referred PRRM as a non-government organization in the Philippines, partner with different people's organizations that use human rights as a basis for development. The group went to the main office of PRRM last March 26, 2013 to know the specific programs that offer rights-based approach to development. Coastal, mag-usap muna tayo dun sa development issues. Ang issue sa coastal areas ngayon, yung depleted yung natural resources, the corals, the mangrove. Ang isang issue, aside from the degradation yan, ano pa, isang problema pa, yung encroachment ng development, no, na convert into resort, mga housing, no, na ang impact nito pagbaba ng fish catch, no, kasi bagsak yung production areas mo, hindi nakapanganak yung mga isda, mga sea creatures, no. So pag nawala yon, hindi dumadami, no. So huli ka lang na huli, hindi na replenish yung mga resources mo. Pag nagsama-sama yon, meron kang magandang environment, may magandang policy environment, meron kang organized communities, may ginagawa sila for the protection, rehabilitation ng resources. Tapos may mga livelihood sila. We can say na somehow yung mga issues na nabanggit ko kanina na degradation, lack of livelihood, cooperation, na namimit mo, no? At the end, community dyan, masaya sila at may pagkain. At then, I think that's the gist of the whole coastal resource management program na ginagawa namin. Ngayon, maraming istorya yan. Kasi in relation to, for instance, the common people can help save or protect the coastal resources by simply, di ba, doing the solid waste management practices, good practices sa solid waste. Kasi otherwise, lahat yan pupunta sa dagat eh. So, yun, maraming factors, maraming connections sa iba't ibang mga activities sa upland down to the lowland to coastland na dapat tingnan, diba? Like for instance, talking of Bataan, dati matindi yung problema diyan kasi magtatayo sila ng diba, was this yung planta, nuclear plant. So sabi nila, pag tinayo mo yan dyan, malamang yung waste punta sa dagat. Pag yung waste na yun ay malaman sa nuclear or radioactive thing, baka maapektuhan yung pagkain, and therefore magkakasakit yung mga tao. Hi! Welcome to Orion! So, ano gagawin natin dito? Ang gagawin pala namin dito ay puntahan namin ang isa sa mga project ng PRRM na nagka-partner sila because organization ang tawag po. At meron silang project na tinatawag ko na Coastal Resource Management. At yun, aalamin natin kung paano siya naging rights-based approach to development of project. So, tara, samahan niyo kami. Ako po si Tricia Vivar. May Valencia po.
Tapos mga students kami from De La Salle University. Tapos, pakilala po muna kayo. Sige, ako si Eboy Tria. Ako yung tutumata yung pinakapunong sangay dito sa Bataan. Ang PRRM. Ako si Roberto Reyes, sekretaryo ng Sama ng Supo na co-partner ng PRRM. Ako si Ramon Bernal, member ng Sama ng Supo. So, gusto po namin malaman paano po ina-apply human rights in general dito po sa project na to, dito po sa area of operation, dito po sa Bataan, gano'n. Tapos may mga tanong po kami. So, ano po yung mga ginagawang yung activities po dito sa operation po dito ng PRRM in cooperation with SUGPO? Tsaka paano nyo po binibigyang halaga yung karapatan po, yung rights po? Paano po? Ganito yan, yung una, mahalagang makita yung pinanggagalingan kung paano na organizing people's organization. Nagsimula lang organizing dito sa Bataan, siguro mga mga 80s, 89, tapos 90. Barrio level organizing yung ginawa noong time na yun. May mga maliliit na samahan dito sa barrio level na may kanya-kanyang mga aktibidad. Meron silang 13 barangays noon na iba-iba yung klase ng organization. Merong cooperatives, merong samahang kababaihan. Tapos iba-iba din yung kanilang mga ginagawa. Merong nanguhuli na illegal fishing, naglalagay ng artificial ship, meron nagtatanim ng mangrove. No? Pero dalasan sa kanila talagang mga nanguhuli ng mga illegal fishing sa dagat. Ang problema noon, kanya-kanya sa bawat barangay, kanya-kanya punta sa munisipyo, walang coordination yung bawat isa. Ngayon, ang ginawa natin, yung PRRM, kinonsolidate lang natin yung kanilang plano. Kaya doon, pagka-consolidate sa kanilang plano, doon, nagkaroon kami ng masusing data gathering, tinanong namin sa kanila kung ano yung mga dati na nilang ginagawa, mga dating impormasyon, naglunsad kami ng CRA, yung Coastal Resource Management Appraisal. Pagkatapos, hanggang sa madalit sabi, nung unti-unti, noong 1993-92, unti-unti nang nabubuo yung federasyon sa buong Orion. Yun nga yung tinawag na SUPO. Binubuo ito ng 13 barangay level organization. Kaya naging federation. Hanggang ngayon, nag-i-exist yung SUPO. Paano na yung ginagawa niya sa kasalukuyan? Dahil may ecosystem approach yung ginawa ng PRRM dito. Ngayon, nasa coastal tayo, SUPO nga. Ang project ng SUPO dito, mas CRM. Yung sa CRM, ang mga component nito, siyempre meron siyang bantay dagat. Nagpapatrol yung bantay dagat. Regular yan, pinapatrol nila yung mga illegal fishing. At the same time, yung mga proyektong mga ginawa nila, tulad ng mga fish sanctuary, nila, pinapangalagaan. Yung mga mangrove at seagrass. Nabanggit ko, meron din kaming mga mangrove nursery, tapos mangrove reforest project. Meron din mga naglunsad din sila ng paggagawa ng artificial reef. Kaya may artificial reef dahil may pisang tuwa nalalagyan ng artificial reef. Tapos meron ding mga seagrass. Tapos meron din kaming fish catch monitoring kasi walang saysay ang ginagawa mo kung wala kang datos na magsasabi kung ano yung inunlad ng proyekto. Kaya bago magsimula ang proyekto, tinignan namin yung mga data hanggang sa tumatakbo yung proyekto. Ang tawag namin doon ay fish catch monitoring. Yun. Tapos yun yung mga ilang ginagawa ng SUPO. Maliban doon, patuloy pa rin yung pakikipag-advocacy namin sa local government dahil ang municipal water ay nasa base sa RI 8550. Ito ay kontrolado ng municipal government kasi municipal water. Kaya LGU ang kausap mo. Kaya yung aming partnership sa LGU ay patuloy din yun. Ngayon, nasaan yung pagiging rights-based noon? Kasi ang mangingisda, ang kanilang kabuhayan ay nanggagaling sa dagat. Kaya yung pangangalaga nila sa dagat ay kanilang communal na karapatan. Kasi communal property yan, wala naman pag-aari kung hindi mangingisda mo. Kaya mula doon, nagkaisa yung iba't ibang kasi yung mga mangingisda dito may iba't ibang linya, merong NM, may SOCDE, may cooperatives. Nagkaisa sila, magkakaisa nila ay pangpalagaan ng pangisdaan. Yun yung nagbunsod ng kanilang
Kaya ang tingin ko yung kanilang ginagawa ngayon ay nagtutuloy-tuloy dahil sabi nga ang dagat ay karuktong ng bitukan ng mga isda. Marami po kayong na-mention na mga ginagawa niyo po dito, pero ano po yung priority niyo po? Yung pinaka-main po na ina-address niyo pong concern? Hindi kasi po pwedeng magkaroon ng priority kasi component eh. Kung gusto mo ng CRM, kailangan to isang pakete talaga. No? Kailangan tignan mo yung lahat ng panig para maging balansyado yung pagkulad na gusto mo. Kasi kung po-focus ka lang sa bantay dagat, bantay ka ng bantay, wala namang may nagpuputol ng bakawanan, eh wala din sa isa-isang ginagawa mo. Di ba? Kung halimbawa naman, hindi mo tanim ka naman ng tanim, meron na namang nag-illegal fishing. Wala din. Kaya kailangan lahat balansyado. Opo. So ano po yung mga problema pong na-encounter niyo po? Ano po yung sino po yung affected dito? Ano po yung main development challenges niyo po dito sa program, sa operation po? Nung una, mahaba yung mga naging problema namin. Nung una, siyempre, hindi na dumating sa punto na hindi namin kakampi ang LGU. Nakikipag-dialogo kami, dumadating nahuhuli kami, yung mga nahuhuli namin mga illegal fishing, pinapalabas ng LGU, tapos parang yung effort namin nawawala ng saysay. Pero nung naintindihan ng LGU na magkapartner kami, co-manage ng pangasiwa ng lugar pangisdaan, sila mismo ngayon ay tumutulong sa atin hanggang later on. Sila pa nga yung nilang pondo sa annual investment plan nila, pasok na yung mga ginagawa na natin, dumating yung ganung ponto. Tapos dumating din sa ponto na kasi merong ang kagandahan sa sa mga isla, merong farm seed. Meron silang body na kung saan nakakapag-recommend sila sa GIO kung ano yung mga dapat na programang ipatupad. May dumating yung pondo na kasama doon yung mga isda at kasama sila sa pagbabudget ng pondo ng lokal na pamahalaan. Dumating sa ganung ito. So, other than yung yung naapektuhan po yung operation, syempre yung din po, yung mga mangingisda, yung community din po. Directly involved po sila doon. Bago na-umpisa namin ng project, marami kaming mga trainings na ginawa. Siyempre, mayroong mga takot-takot na orientation to, Kasi ito naman ay para sa kanila. Kami ay nagkukonsolida ng kanilang mga gawain. So ano po yung core values na related po sa ginagawa niyo sa PRRM po? Yung causes po, ano po yun? Yung sa operation niyo po, may core values po yung PRRM. Ano po yung direct? Kung basahin mo yung namin, marami kaming mga core values. Yung volunteerism lang, isa sa namin yan. Yung bayanihan, ay patuloy namin yan Tapos siyempre, yung pagtataguyod ng pantay na usisya para sa lahat, yun yung batayan ng aming pagkilos. Kaya, ganun yung aming Halimbawa, siyempre, yung 15 kilometers para sa mga traditional na mangingisda, yun ang sinasabi ng batas. Kaya siyempre dapat traditional na mangingisda ang makinabang doon. Yung 15 palaot, yun ang sa komersyal. Ayaw din natin kasi kami, halimbawa, kinikilala namin yung karapatan ng mga kapatid natin mga mangingisda sa komersyal. Hindi rin namin gusto na kami ay mag-away bilang pare-pare yung mangingisda. Bagamat iba yung aming category, kami ay komersyal, sila ay kami ay traditional, sila ay commercial. Kinakailangan magkaintindihan kami. Meron kaming mga ginagawang ganitong mga pangasiwa, dapat naman nirespeto nila. Binapalagaan namin ng pangisdaan dito para sa kapakanan ng mga tiga rito. Kaya kung po pwede, huwag silang mangisda rito. Yung una, mismo yung commercial, inaan namin yan. Talagang inaakit namin sa bangka, binibigyan namin ng mga orientation na bawal dito yan. Hanggang hindi naman kaagad kami ng huli. Okay. So, sino po mga rights holders, tsaka duty bearers po dito po sa area? Tapos, ano po yung rights and responsibilities nila? Tsaka paano nyo po sila parang in-encourage po na mag-participate po sa mga karapatan po nila? Sa CRM naman, ang susi dyan, kung sa sektor, tatlo yan yung sektor ng mangingisda mismo. Kasi sila yung pangunahing sektor na dapat kumilos para pangalagaan ng lugar pangisdaan. Ang NGO support lang yan, Pero yung yung LGU naman, support yan tsaka paggagawa ng mga lokal na policy para sa mga proyektong kanilang
pinapatupad. Kasi mahirap nang magtanim ka ng bakawan, wala naman tong kaakibat na palisiya. Mahirap nang mag-establish ka ng peace sanctuary, wala naman ordinansa ang munisipyo. Kailangan yan, magkaukap na yan. Pag gumawa ka ng peace sanctuary, kinakailangan to, sinasalalayan to ng isang lokal ng mga palisiya. Ganun yung, kaya co-management ang pangangalaga sa lugar pangisdaan. Hindi po pwedeng mangingisda lang, hindi po pwedeng NGO lang, hindi po pwedeng munisipyo lang. Kailangan nag-uusap itong tatlong sektor na ito. Siyempre, meron pa dyan. Meron niyang katuwang din namin. Dahil sa farms, meron din kami doon mga representative ng kabataan at kababaihan. Batas naman yung nagtatakda noon. At nire-respeto namin yung ganong ano. So, paano niyo po monitor or ini-evaluate itong mga programs? Tsaka, may mga improvements po ba kayo? Nung ginagawa namin itong proyekto, meron kaming dati, nung nagsisimula kami, meron kaming monthly assessment, meron kaming gano'n. Tapos later on, medyo na quarterly ngayon. Basta ang mahalaga sa amin, yearly meron kaming annual assessment kung ano yung mga nagawa namin na-accomplish at mga hindi namin na-accomplish. Opo. So, paano po yung goals tsaka yung objectives po ng program, paano niyo po na-express na in terms na dapat nare-realize yung human rights at dapat i-fulfill po yung duties po? Sabi ko siya, nung simula pa lang, naglunsad kami ng katakot-takot na data gathering. Mula sa data gathering, tinignan namin ang kalagayan ng pangisdaan ng mga nakaraang 30 taon at tinikumpara namin to sa kalagayan ngayon. Mula doon kami gumawa ng aming mission vision. Doon pa lang kasi kailangan sa simula pa lang maliwanag na no? Kaya meron kami ang tawag namin doon ay CCRA feedbacking. Tapos kung ano yung nakuha naming data, yung present namin to sa barangay, ito po ang kalagayan ng ating lugar pangisdaan sa mga community. Check namin, nagkakaroon kami ng feedbacking sa community kung tama. Kung ganito po ang kalagayan, anong gusto nating mangyari? Kaya may visioning na kagad. Sa simula pa lang kailangan mahalaga na yon. Bago mag-start itong programa, saan mo ba dadalhin ang pangisdaan ng Orion at ng Bataan ay hinaharap? Okay. Ibig sabihin dahil kinuha niyo yung feedback nila, yung kanilang input sa inyo, ibig sabihin nun, pinahalagahan niyo yung karapatan nila. No? Siyempre, kasi hindi po pwedeng ang pag-unlad na gusto natin ay ang gusto ng PRRM. Kailangan ang pag-unlad na gusto natin ay kung ano ang gusto ng komunidad. Di ba? At yung gusto ng komunidad, hindi lang nakabatay sa kanilang gusto, kundi may pagsasaalang-alang sa karapatan ng bawat isa. So, paano po yung relationship ng marginalized or yung ng vulnerable group? Ano po yung relationship nila po dito sa different actors po ng bahagi sila. Part po Lahat dito bahagi. Sila ngayon dapat na manguna sa proyektong ito. Kasi ito ay para, sabi ko nga nung simula pa lamang, ito ay karuktong ng kanilang bituka. Yung pangisdaan. Kaya pag sira ang pangisdaan, walang kakainin ng kanilang bituka dahil dyan nila kinukuha ang kanilang kinakain. Kaya yung sa implementation po ng mga activities nyo dito, gano'n po kayo kasigurado na iwasan yung discrimination o kaya yung may ibang parte ng mga grupo na hindi na napibigyan ng pansin, mga na-exclude? Lahat sininip namin makasama. Bagamat siyempre iba na yung may pag-individual na talagang ayaw mahirap kumbinsihin. No? Pero kami, hindi kami sarado at hindi kami nagtatangi na basta itong proyekto nito ay para sa buong mangingisda. Wala ka kami nagtatangi. Sino man na gusto ay malulod na tinatanggap ng organization. Basta siya ay isang mangingisda. Okay, so ibig niyo pong sabihin, tinitake into account niyo rin po yung mga views ng mga vulnerable. Oo, pati nga yung mga tindera ng isda, tinitingnan namin yung kanilang mga points kung paano yan. Lahat ng kasali sa industriya ng pangisdaan, kinuhanan natin ng datos. Mang Ramon, bilang isa kayo sa mga stakeholders na katulong kayo ng PRRM para ma-implement itong mga programs na to. Sa tingin niyo po, gaano po kayo ka-involved dito sa program na to? Malaki ang aming involvement dito sa mga katulad ng mga planting yan. Matapos na may tanim mo na andyan din ang pagpupuntik sa kanila.
Yun ang aming ginagampanan dito. Hindi lang sa naitanim mo ay nandiyan na lang. Pinapangalagaan namin yan. Sapagkat malaki ang naidudulot na kabutihan nito pa sa ating kalikasan. Lalong-lalo na sa climate change. Thank you po. Thank you po talaga sa time. Sa sa yung tanong po namin lahat ng gusto namin. Tapos nakuha po namin magusto na namin sagot. So, thank you po talaga. The interview shows how Philippine Rural Reconstruction Movement, in partnership with Samahan at Ugnayan ng Pangisdaan sa Orion, practices rights-based approach to development on their coastal resource management program. Through the protection of marine resources, which serve as the main sources of their livelihood, they are also able to protect the basic rights of the people. On the other hand, the people are not only beneficiaries but are also active partners of the program. Thus, we can say that the coastal resource management is a rights-based approach to development program.